naniniwala pa rin ako sa sa magagawa ng Diyos eh. Kasi alam nyo, ang Diyos kapag kumilos yan, walang makakapigil. Paano kaya kung walang banat-bay, walang banateros, walang mga kagaya nila na sa tingin ko kinikilos ng Diyos para somehow ma-neutralize yung yung sobrang corruption, 'di ba? Alam niyo mahal ng Diyos ang Pilipinas. Bakit ko nasabi? Kahit mahirap ang bansa natin, wala tayong kaaway na malalaking bansa. Ikumpara nyo sa ibang bansa na napakaraming kaaway. Mayaman nga sila, lalo na Israel. Tingnan mo kung sino-sino yung mga bumobomba sa kanila. Pinaatake sila ng missiles. Tayo walang ganun. Aba, mas gugustuhin ko na yung ganito. Na walang sumasabog sa tabi mo. Gaano man kapangyarihan itong mga taon to. Dadating din ang panahon. Merong isang araw, isang dakilang araw. Regardless kahit sino pa man ang leader ng Pilipinas. Halimbawa si Bibi Sara naupo bilang presidente. Regardless kahit siya pa ay naupo. Pag dumating yung dakilang araw ng Panginoon, wala silang magagawa. Aalisin lahat sa kanila yung kapangyarihan na hawak-hawak nila na yan. Let's go! Yun what's up mga Jeprox? Kumusta po kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman at nagbabalik. Ito naman ngayon ang ating bibigyang reaksyon. Video po ni Banat Bay. At ang title nito ay Impeachment ni Marcos, Kalokohan o Totoo. Ayan. Medyo mainit ang usapan ngayon dito sa politika. Kaya matagal ko na itong gustong gawin pero napipigilan ako for some reason. Pero this time siguro magko-komentaryo ako kahit isang beses lang. Once and for all kasi hindi ako magko-concentrate sa content na to. Gusto ko lang sabihin yung saloobin ko regarding dito sa politika sa panahon ngayon kasi sobrang iba na talaga. So wag na natin patagalin guys. Ito na. Umpisa na natin. Let's go. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta. So ito ang abogado ni Lisa Marcos, okay? Ay ito, nung sinampahan si Attorney Glenn Chong ng disbarment case. Galing, no? Kaya ako talaga nung umpisa ko pa lang na nakita tong impeachment sa balita. Mga parang first week pa lang nitong January na pag-uusapan na siya, sabi ko. May naamoy na ako eh. Naamoy ko na siya na parang nakikinikinita ko na yung gagawin nitong mga to. At yan na, hindi ako nagkamali. Ito na nga siya. Ito actually last year halos buong taon ako nanonood ng politika. Little I realized na wala na ako napapala. Parang naghahatid na lang sa akin ng mga puro negative vibes na lang ang ko. Sa tingin ko parang sobrang hawak na nila yung kapangyarihan at parang more than impossible sa ngayon na talagang mawala pa sila dito. Sa ngayon ewan ko sa mga darating na panahon. Kasi hindi natin alam kung anong ilalabas ng bukas kasi syempre hindi porke nasa yung kapangyarihan sa'yo na talaga yan. Naniniwala pa rin ako sa sa magagawa ng Diyos kasi alam nyo ang Diyos kapag kumilos yan walang makakapigil. So bago tayo lumalim ng gusto, tuloy natin to. Konti lang naman to. Same lawyer na nagsampa ng impeachment kay Marcos ay dating lawyer daw, according to this report. Dating lawyer daw ni Lisa Marcos
na nagsampa ng disbarment case against Glenn Chong. Walang pinagkaiba dun sa sa pagkakalagay kay kay George Erwin Garcia sa Comelec. Sa pagkakaalala ko, noong si PBBM ay inilaban niya yung kaso nung pandaraya di umano ni Leni Robredo sa kanya. Si George Erwin Garcia yung ano bang klaseng lawyer yun? Political lawyer o Comelec lawyer? Basta ganun, something like that. Isa siya sa mga abogado, which is nakitaan na natin ng meron siyang conflict of interest. Ayun, sobrang naman yun, conflict of interest. Oo, parang siya, hindi siya dapat na maging doon. Kaya nung napanood ko tong balita na to, wala, hiling na lang talaga ako. Which is kasi dahil sa mga nangyari last year, sobrang rampant ng corruption. Gusto ko talagang ma-impeach na si Bongbong Marcos. Although binoto ko siya noon, pero dahil sa lahat ng mga pinaggagawa niya, unang-una, kasi kaya ako naman binoto si Bongbong Marcos dahil siya lang yung politiko na nangako ng continuity, which is yun nga, yung war on drugs, build, etc. Lahat ng mga ginawa ni PRRD, dahil ako talaga sobrang satisfied ako sa performance ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ko naman makita sa ibang mga kalaban ng kaya kung pwede nga lang talagang halos parang ayoko nang bumoto ng presidente noon dahil nagkaroon ako ng duda nung sinabi ni PRRD na si Bongbong Marcos mga ganun. Lahat ng mga sinabi ni PRRD sa kanya na mga negative. Sabi ko, kailan dapat ko pa bang iboto to? Nagkaroon na ako ng duda. Pero binoto ko pa rin kasi Inday Sara yung partner niya or yung tandem niya. Ayun, baka naman kaysa naman iboto ko si Isko, kaysa iboto ko si Lacson, di ba? Di si Bongbong na lang. Siya yung kasi yung pinakamalapit sa katotohanan na magpapatuloy, pero ito yung nangyari. Kaya sobrang dissatisfied ako diyan sa sa trabaho ni PBBM. Sorry, pero wala ganun talaga. Kaya ito lang ganun na lang yung yung ko na matanggal na siya sa pwesto. Gusto ko sana kung pwede maging presidente na si VP Sara para ma-experience ulit natin yung Duterte ruling ulit, kagaya kung paano naging Duterte o kung paano naging presidente yung si Tatay Digong. For sure ganun din si VP Sara kasi meron siyang exhibit which is yung Davao City. Alam naman natin yung mga ginawa or mga nagawa ni VP Sara sa Davao City, which is yun nga unang nagustuhan kong nagawa ni VP Sara doon yung zero debt ang Davao City. There is actually a high possibility na hindi man ma-zero ang debt ng Pilipinas, siguro pag naging presidente si VP Sara, maging malaki ang matapyas sa utang ng Pilipinas. Kasi kita mo naman sobrang laki na ng utang natin. 17 million bawat Pilipino, 100,000 na ang utang. Hindi pa natin kinikita. Kinakatkong na nila. Di umano, sobrang sige, tuloy natin to. Kailangan ko pa bang espelengin? Your guess is good as mine. Sabi nga. Gago! Pag mga ganyan, napapa-English tayo Di ba ho? Ang tindi, di ba? Ang tindi. Sabi ko nga, tangina, di mala naghanap ng ibang abogado. Talagang nagtitipid? Nagtitipid kayo, Malacanang? Marcos, hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon. Sabi ni Erice, kasi di ba may lumapit sa kanya, ibang grupo daw ito. Ay, diyan pa lang Brad, amoy na amoy ko na. Ano ibig sabihin?
nung nireveal ni Erisa na may planong may mag-impeach sa kanya, may ibang grupo na lumapit sa kanya, napanood ng Malacanang. Putang ina, impeach tayo ah. Unahan na natin. Unahan na natin. Yun yung sinabi ko. Kasi nga yung ano ko nung umpisa. Kasi 'di ba last year na pag-uusapan na yan noong December. Na yun mukhang may impeach na si PBBM. Sabi ko na umano siya sa isip ko nag-ano sa isip ko na ano kaya kung baka unahan or gumawa ng fake na ano ganyan. Which is ito nga parang ito sa ano na ito ni Banat Bay, tingnan nyo. Parang parang ganun talaga yung nangyari. Kumbaga parang naano ko na siya, na-predict ko na siya. At yun, nangyayari nga ngayon. Kaya hindi ko napigilan sarili ko talagang ayoko man mag-content ng ganito. Meron na kasi akong gustong sabihin sa bandang dulo ng video nito. Wait lang tuloy natin tong video ni Banat Bay tapos sasabihin ko na yung basta magbibigay ako ng konting wisdom para sa ating lahat kahit ganito yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi remember, pag inunahan mo yan at na-dismiss yan, meron ng 1-year ban. Hindi mo na pwedeng ulitin yung impeachment. Di ba? So naiisip tuloy ng taong bayan, ito ay isang moro-moro lamang na impeachment. Ibig sabihin, alam mo yon, isinampa ito para ma-dismiss at mailigtas na si Marcos for 1 year. Nako po. Ibig sabihin, next year na uli yung impeachment. Gago! Gago! Pakisulat nga yung mga komento nyo dyan kung ganyan din ang inyong naiisip. Kasi ganyan na nababasa natin sa social media eh. Nga sa planong impeachment complaint at dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Kita ninyo? Lack of form and substance. Importante kasi yan, mga kababayan. So ginagago nila na naman yung sistema. Diba? Kaya ganun. Yun na nga yung nakikinikinita natin. Kasi yung una ko palang nakita nilabas ng TV5, yung article of impeachment, nakita ko bakit ganun, ba't yun lang? Bakit kulang? Wala yung sa PhilHealth, wala yung sa yung binenta yung gold. Yung, di ba? Yun impeachable offense yun eh. Wala yung yung pagbebenta ng gold reserve, di ba? Yun yung doon pa lang sobrang na nun. Diba? Tapos yun nga yung mga inihain ngayon, mga mahihilaw. Kaya ngayon nga nung nakita ko yon yung article of impeachment, wala na. Napailing na ako, sabi ko, wala to, hilaw to. Tarantado na naman nila yung proseso. Di ba? Ganyan yung ginawa nila doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ginago nila yung proseso kaya ibinalik ng Supreme Court. Remember that. Marami sinabi ang Supreme Court. Ang isa sa mga sinabi sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, sa pagkakaalala ko, kasi nga hindi man lang nabasa ng mga tao, ng mga congressman, yung complaint, no time, at the same time, para bagang hindi nabigyan ng pagkakataon, Sara Duterte, nasagutin yung reklamo. So, medyo talagang gawain nila yung gaguhin ng proseso. At isa na nga ho ito, yung substance, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta daw, sabi ni Erice. Ito yung pahayag ni Congressman Erice. I'm still puzzled with what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. So pareho lang. It will be consolidated. It will be referred to the Committee on Justice. Jiggy, question din nga ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang Eto ha, Ito ang galing something fishy to. News 5, makinig kayo sa akin. Akala ninyo makakalusot kayo sa taong bayan. Kung nakakalusot kayo sa mga tangang mga pinklawan at saka mga teroristang makakaliwa, kay Banat Bay di kayo makakalusot. Kita ninyo? Sa dami-dami ng bidyong ginamit dito, sa dami-dami ng bidyong ginamit nyo,
kay Paulo Duterte, yung may suot pa siyang PPP. Na same din ng initial ng Party list. abogadong nag-endorse ng impeachment Party list. na si Congressman yung nagsampa, si Nisay ba yun? Tama. Oh, nakakalimutan ko na kagad. Yung party list na Di ba? PPP. So same. Pero wait, chotomate. Chotomate ko desay. Ha? Tingnan nyo ha. Baka naman banat ba ikaw lang nag-iisip niyan? Ano napansin niyo? Ikaw lang nag-iisip na sinadya ng TV5 yan. Ay sige, i-play pa natin. Tandaan ninyo si Congressman Nisay ay isang PPP party list. Ano yon? Yung Pusong Pinoy Party List. Okay, PPP. Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, isang taon na naman ang hihintayin para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De Ah! Huli! Huli kayo! News 5. Tinlow sa Talagang patay. ipinokus nyo pa yung PPP. Gago! So maituturing ba kayong fake news dahil sa ginawa nyong yan? Or misleading dahil sa ginawa nyong yan? Remember PPP, Pusong Pinoy Party List, yung Palang party list. endorse ng impeachment ni Marcos na si Representative Jet Nisay. PPP Party List. Okay? But, ngunit datapat subalit, iba po yung PPP na suot ni Pulong Duterte. Ibang party list. Okay. So, yan. Since na na ni Banat Bay, nahuli niya na dito to yung ginagawa ng mainstream media. Nakikita niyo yun? Paano kung paano kaya kung walang Banat Bay, walang Banateros, walang mga kagaya nila na sa tingin ko kinikilos ng Diyos para somehow ma-neutralize yung yung sobrang corruption, di ba? Isipin nyo na lang kung walang mga ganitong klaseng tao. Ano kaya yung Pilipinas? Magagawa na lang nila ng magagawa yung mga bagay na ginagawa nila ngayon. Imagine mo yun, no? Sobrang tindi ng corruption na wala man lang makakapigil kung walang mga kagaya nito nila Banat Bay. So, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kahit papaano merong mga ganitong klaseng tao na nagmamalasakit na meron pa ring patriotism, hindi nila nakalimutan yon simula pagkabata nila. Na ito kasi si Banat Bay halos matanda lang siguro sa akin ng konti ito. Hindi nagkakalayo ng edad nito Kasi noon kami, panahon namin sa eskwelahan, naturuan kami ng mga ganyan, ng pagmamahal sa bayan talaga. Na hanggang sa panahon ngayon, parang yung mga kaedad na lang namin ata yung may malasakit Kasi yung mga late generation ngayon, wala na halos pakialam. Tapos yung karamihan pa, mga nalalaso na yung pag-iisip nila. Dahil ultimo sa eskwelahan, natuturuan sila ng mali. Imagine isang si Trillanes, professor ngayon sa isipin nyo kung anong ipoproduce na estudyante ni Trillanes. Diba? Nakakaawang Pilipinas. Nakakaawa. Pero ito guys, bigyan ko kayo ng pag-asa. Na kahit na ganito na yung nangyayari, na tila baga parang wala na, hindi na natin makuha yung hustisya. Si Tatay Digong nasa dahig. Wala namang paglilitis na nangyayari doon. Nakakulong lang siya doon. Na parang iniintay na lang siyang malagutan ng hininga doon kasi kung totoong para sa para talaga sa humanity ang purpose nun, di dapat umuusad na yung kaso. Mag-isang taon na siya doon sa March. Pero wala pa rin. Walang hearing kahit isa na nakakandak. Due process, wala. Pinipili lang yung bibigyan ng due process. Pagkakalaban nila sa politika, walang ganun. So, sobrang wala ng hustisya, in short.
So ganito po yung gusto kong sabihin sa inyo guys. Sa lahat po ng mga ano, Duterte supporters or sa lahat ng mga gusto pa o kahit hindi pa kayo Duterte supporters, kahit na hindi pa kahit dilawan pa kayo pero mahal niyo yung bayang Pilipinas. Kasi hindi lang naman Duterte DDS ang ang nagmamahal sa bayan talaga. Ako actually hindi nga ako DDS noong una eh. Ayoko nga iboto si Duterte noon eh. Pero eventually may mga na-realize akong mga bagay na basta to cut the long story short, ibinoto ko siya. Nakumbinsi ako. Sinubukan ko, sumugal ako. Dahil gusto kong magkaroon ng isang leader na mag-aahon talaga sa Pilipinas sa kahirapan. Isipin nyo na lang, tingnan nyo last time, si PBBM pumunta sa Middle East, sa UAE. Anong ginawa niya doon? Nag-ano lang siya na wala siyang ginawa doon sa mga OFW po, kundi puro compliment lang ang mga pinagsasabi niya doon. Kinompliment niya lang, kumbaga parang inuto-uto niya lang mga Pilipino. Wala man lang siyang plano sa mga OFW, di ba? Ako kasi pinapangarap ko sa Pilipinas, guys. Alam niyo kung ano. Number 1 na pinapangarap ko sa Pilipinas. Magkaroon ng isang leader na lahat ng mga OFW mapauwi niya dito para hindi na kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Hindi ko nakikita kay PBBM yun. Kasi kung talagang mahal ni PBBM ang Pilipinas, hindi niya, dapat man lang sana meron siyang ilalatag na plano para sa mga Pilipino. Wala eh. Puro compliment lang yung mga pinagsasabi, ang bababaw lang. Utal-utal pa. So yun, nababalik na naman kasi ako dun. Eto, bigyan ko kayo ng konting pag-asa. Alam nyo, gaano man kapangyarihan itong mga taon to, dadating din ang panahon. Merong isang araw, isang dakilang araw. Regardless kahit sino pa man ang leader ng Pilipinas, kahit na maging halimbawa si BP Sara naupo bilang presidente, regardless kahit siya pa ay naupo. Pag dumating yung dakilang araw ng Panginoon, wala silang magagawa. Aalisin lahat sa kanila yung kapangyarihan na hawak-hawak nila na yan. Alam nyo, mahal ng Diyos ang Pilipinas. Bakit ko nasabi? Kahit mahirap ang bansa natin, wala tayong kaaway na malalaking bansa. Kumpara nyo sa ibang bansa na napakaraming kaaway. Mayaman nga sila, lalo na Israel. Tingnan mo kung sino-sino yung mga bumobomba sa kanila. Pinaatake sila ng missiles. Tayo walang ganun. Mas gugustuhin ko na yung ganito. Na walang sumasabog sa tabi mo. Kahit na medyo taghirap ang buhay. Dito sa Pilipinas, kailangan lang ka dito eh. Madiskarte ka eh. Ako nga eh. Hindi ako nag-abroad eh. Kasi inano ko lang, pilit ko lang inahon yung pamilya ko sa pagiging siguro sa pagiging maabilidad ko lang, hindi ko nilunok ko yung pride ko kahit nakatapos ako. Mas pinili ko tong magmanibela kasi mas malaking income dito eh. Kahit pa paano, na-survive ko yung pangangailangan namin kahit na hindi kami mayaman. Kahit pa paano nasasapatan yung pangangailangan namin. Kaya lang, dahil dito sa sobrang laganap na korupsyon, yung kinikita natin parang wala na. Halos wala na ako maiipon eh. Dati nakakaipon ako. Dami kong napundar noon eh, nung nag-UV Express ako eh. Ngayon wala na. Sarili ko na itong sasakyan na pinapasada ko, hindi pa rin ako nakakaipon. Kaya dahil iba na talaga. Lahat ngayon mahal na, ultimo sili. Na paborito ko ting kakain ako, hindi pwedeng walang sili. Kahit mahal ang sili, bumibili ako. Grabe ang mahal ng sili. Parang last week lang ata yung sili, maabot na 1,000 per kilo. Grabe yun, no? Tapos sibuyas, bawang, isipin mo, pang rekado mo sa luto mo, mas mahal pa sa baboy. Bihira. Huwag tayo mawala ng loob. Ito lang ang gawin natin. Palagi lang tayo manalangin sa Diyos na sana kahit papaano, kung hindi man maalis tong
sobrang rampant na corruption dito sa Pilipinas, wag tayong pabayaan na hindi naman siguro basta magsipag lang tayo. Magsipag lang tayo sa araw-araw. Siguro mag-isip na lang tayo ng mga extra income. Kagaya na ito ako, kaya ako nag-YouTube, baka sakali na kumita kung papala rin dito. Ayun, somehow magkaroon ng ma-augment yung mga nagkukulang na sa sa mga income. Isa halimbawa lang naman 'ton sa akin. Kayo kung ano man yung mga naisip niyo, di ganun. Extra income na lang kayo, guys. Sobrang labanan na lang natin in a way na hindi tayo magre-rebelde. Ganun na lang natin labanan yung kahirapan. Tayo na mismo yung kumilos para hindi naman tayo masyado sila na nandyan sa sa pwesto, hayaan nyo na sa kanila yan. Kung talagang ayaw nilang bitawan, edi sa kanila na yan. Kung magalit man sa akin yung mga banateros na to, okay lang kasi nung una nasa gusto kong makisama sa laban nila, pero parang nag-aaksaya na lang itong panahon Imagine mo, isang buong taon na akong sumubaybay kasi para makakita man lang ng pero eventually parang palala ng palala. Kaya eto, ganun na lang ang sigurong patuloy lang tayong lumaban sa buhay kahit na ganitong kahirap. Basta wag tayong magre-rebelde para hindi tayo makulong. Kasi mamaya maging pa natin, makulong pa tayo. Mas lalong kawawa yung pamilya natin pag nangyari yun. Alam niyo naman, pag nilabanan nyo tong gobyerno na to, ginigipit talaga So kaya hayaan na lang natin sila. Basta tayo tuloy lang. Kayo kung gusto niyo pa rin na nasa sa inyo pa rin naman 'yon. Hindi naman ako totally magiging wala nang pakialam. Kumbaga nandiyan pa rin ako nakasubaybay, kaya kasi tinatamad na ako Tinatamad na nga akong panoorin itong mga video na to. Kasi wala nang nangyayari. Paulit-ulit na lang, parang moro-moro na lang, lalo na yung Senate. Abangan nyo yung Senate Blue Ribbon, meron din akong komentaryo doon. I-upload ko yun siguro pagkatapos na ito. Senate Blue Ribbon naman tayo. Basta lagi lang tayo manalangin sa Diyos. Ilaban natin ng at magpasalamat pa rin tayo kasi hindi tayo kagaya ng mga malalaking bansa na may mga kaaway. Tayo kahit ganito lang tayo, makakatulog pa rin tayo ng mahimbing kahit na medyo nahihirapan, kumakalaman sikmura minsan, di ba? At least hindi tayo nangangabang bigla na lang tayo sa sabog. Di ba? Yun lang. Kasi naman, alam nyo, yung kapangyarihan na yan, yung tagumpay ng masama, sandali lang yan. Maniwala kayo. Nagtatagumpay ang masama ngayon. Tama. Nagtatagumpay sila kasi nasa kanila nasa kanila lahat Kapangyarihan, nasa kanila lahat. Halos lahat kakampi nila. Kahit anong rally gawin mo, walang nangyayari kasi wala, yung inaasahan mong kakampi sa'yo, kakampi na rin nila. Wala tayong magawa. So, ano gagawin natin? Nag-iisa nating sandata, panalangin tayong time team. Hindi natin mahal ng Diyos ang Pilipinas, maniwala kayo, hindi tayo papabayaan yan. Nandito ang bayan ng Diyos, kaya hindi niya hayaang umabot sa sukdulan yan na magiging alipin tayo ng mga yan. Hindi. Kasi parang nakikinikita ko, ganun ang gusto nilang gawin Gusto nilang maging parang alipin ng Pilipino. Lahat. Ayaw nilang umangat ang buhay ng Pilipino. Ayaw nila. Gusto nila lahat, Pilipino umasa lang sa kanila. Ganun. So siguro masyado na mahaba. Hanggang dito na lang yung abangan nyo po yung susunod kong upload tungkol naman dun sa komentaryo ko dun sa Blue Ribbon Committee ni Chupiping. Pink Lacson. Wala naman pink yan
Sige. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumubaybay hanggang dito sa dulong part na to. Na-appreciate ko po kayo. At sana ingatan tayo ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Okay, that's it. Thank you for watching. I'll see you on my next video. God willing. Peace out. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Tol Jepoy. Simpleng tao na nangangarap at nagbabaka sakali dito sa platform na to. Baka sakaling swertehin para sa pamilya ko. Siyempre, in return, bibigyan ko kayo ng mga inspirational contents. Ipapakita ko sa inyo magiging progress kung sakaling swertehin kami.